itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare. Nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was Mailocano, Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na
bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ituluyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Kaning mga kalaban namo, nako, gahulat gyud kung kanus ako motingog. Sukad pagpagawas na to akong statement, nagsugod na po sila bigay sa Kuwas, Manila. Akong asawa na suko, naluoy ko sa akong mga anak, kay makita nila sa ilang Instagram, gasugod nagbigay. Binayran man na tanan. Kanang Facebook, binayran na, makita ninyo sponsored. Unsay mo gawas sa akong baba karon, ilan ang lisuon against sa Kuwa. Anak ng trabaho, anak mga na akong na akong amahan kagunit sa baston tribunal sa Kuwa. Karon tulo ka speaker akong nagian ani akong kinabuhi sa politika. Na si Congressman Alvarez nahimong speaker. Si Cayetano nahimo na akong speaker. Si Velasco nahimo na akong speaker. Karon ra ko kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker. Ngano man na? Ma-heart attack tanim. Ma-heart attack tani. Naglain nagtinanawan akong mahan sa kuha. Nganong mahadlok man? Duha ra man na. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Tevez, gi-ethics ko. Dito po ko padulong, sigurado. Ganda man ako ng party list na babae diya. Nagtuusag ako kabalo. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress, ana ako ang ginaig. Gisulti pa ninyo, gibulsang 51 billion. Pagita ng bangko dari Pilipinas, mo release ana. Tunto kang bayhana ka. $51 billion. Kadungog mo itong iro nga akong gidemanda, hantong karon padayon man among kaso. Di na ko isulti ang pangalan, kay musikat siya. Karon nagputak na pod, nisulti, nga kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong 51 billion. Tonto! Tagpila nga balay akong buhaton, tag-isagatos. Kapugo ni mo. Huwag nga na ko. Kani bali na po ni tanan sa kuha ugma, sigurado ni. Arnie Tevez silang gitanggal. Paspas kayo. Ngopil og Zoom, di nila papilon. Kay kinahanglan presence. Hadlok ang tao patyon. Nganong imo mga hadlokon? Kaning mga kauban akong congressman. Sorry, Congressman Vince, Congressman Ungab. Naaday mo diha, Congressman Alvarez.
Awa man sila nahadlok. Ambots, Congressman Vince. Mamanta nahadlok, no? Baste ganiya. Nisulti. Kung masugatan kaniya, Speaker, tamparuson kaniya. Mutanaw lang ko, ti. Kay pagtindog balik, ako'y sumbag. Anong, na. Pasaylo ako ninyo ha, nag-wild na po ko. Asam ng mga tao dito. Namanay ako kayong TV diya. Basiglain na ninyong gitanaw, bagong Pilipinas na ha. Bagong baliw. Ay, Ginoo ko. Pasaylo ako ninyo pa, pasaylo ako, nagyaw-yaw ko diri. Wag yun ko niya, gitudloan, magyaw-yaw. Karon ra. Kitaan mong nagbasti ka niya nag-wild. Awa din nag-wild, nagyaw-yaw. Di yun kumuban ni mo sa Indonesia, diri ra ko sa Davao. Diri ko na tao, diri ko mamatay. Sulunga ko ninyo diri mga mo na akong amahan, inyong storya-storyahan, 200 kabuk pusil. Tanawa, pila kabuk ako pusil. Di ko na makablit tanan, padong sa inyo ha. Tambalus-lus. Tambok-lus-lus, mga tawagan na. Tama ito basti. Ang aping namula na, hapit ang buto. Padong yung Ethics Committee yan eh. Sige lang. Ngay ubang tao, mga Dris Davao, labi na yung mga party list ni mga. Ngay ubang tao, Dris Davao, gadali. Di kahulat og eleksyon. Ang boton sa imong gikadlo, kanday. Yapil na imong maguwang. Tabang ta. Say makuwala mo gana mo mga litsiha mo, pamilya mo. Bugay na ko gainit sa inyo ha. Bata pa ko ang inyong amahan, gihimo kong drug addict. Pag-abot kan di Guzman, drug addict, drug pusher. Karon ang mga putang gibuhat na ko drug smuggler. O drug smuggler ko dato na kay kung ano na pamangkod sa inyo tubangan ron. Ano mo serbisyo pamangkod ninyo? Tuupod mo ng iro nila. Kana bayot na. Kada madunggan niya akong pangalan, tilapan din na niya ayam nam na picture na ako sa iyang kwarto. Sulti-sultion pang hadlok man himo adto des korte kay iyang kinabuhit yung kitsa may mo patay nimo, kapangit nimo. Bayuta ka. Ay, naunsa na ka diha. Basing nagpulburan ka diha, matukan ka. Kasabaan na po ko sa akong pamilya. Ako, luoy ko ani akong mga anak. Sa pila ka tuig. Sigig sulti nga ako adik. Nabay adik yung naning itsura. Kitsa may naiparinte diri nga adik. Tanaway yung parinte. Pariha ba may itsura? Ginoo ko. Uy! Kabalo mo nga sige na po nagpagot ng iruan na karon na sa ikauban, karon ni gawas presohan, ilang gipagawas. Kung todlo magsigikan na nga, murag senyorita, gikargahan og fertilizer, kaya nanambok. Nagsigi na sila bigay sa ko karon, kaya wa nakagukot sa ko service Senado. Mga lumbal. Nagtuo po sila mudagan ko, kakapoy ra mag-senador po ta, Senator Bungo. Gaming sipyat ni mo, 24 ra mo kabok. Di daw ko musulod, mao daw gibawasan ang budget, gitanggal ang budget, kay di daw sultihan ng babae diri nga congresswoman, wa daw ko'y sulod-sulod. Tonto kaday, og musulod ko, tagdon ko diha. Bugo kang bugadaha ka. Yawa. Og kampanya, kuyaw kay kamiga kang bayhana ka. Budagan daw siya mayor. Paghulat, wa pa eleksyon. Sige na kagpandaot. Karon pangutanon ta mo. Ngano mudagan pa man ko congressman? Og maulang gihapon ning gobernohan eh. Wag gyapon madto sa akong distrito. Ihatag na lang ako ng bugo nga bugada. Yan na. Pero siguro doon yan ay moabot nga proyekto diri sa atong distrito. O diri syudad.
pangitaan patag 51 billion mura man nagniagi sa opisina. Kami mga congressman labihist rami. Nga speaker, DPWH, may mohangyo ko be. Coastal Road akong tapuson kay gitugdan siyang tunto nga igsoon wa humana. Ginoo ko. Kaning Facebook makabugo ginang Facebook. Naundan naman ko ni Grace po, anak. Ako mo tanay pa sa tanggalo ng Facebook dari Pilipinas. Amerikano gagunit, anak. Mo na di ni mo na may labtan. Sila rak, kinsa ilang alaga nga politiko dari Pilipinas. Mora na ilang suportahan niya sa Facebook. Ginoo ko. Masagpaan yung kus ginoo ron. Kapoy yaw-yaw, no? Di na nako dugayon, kay magwali pa po si Mayor Baste. Tukod na lang siguro magrelihiyon, ani. Tibok pamilya nung nagyaw-yaw. Pasayloag yun ko ninyo sa kung bagaron. Wapo ko kapugong takdan kung Baste ganyan gatanaw ko sa YouTube. Wapo ko kapasalamat, no? Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong Nadia's TV, ako Nadia, sa inyong tanan. Daghang kayong salamat sa padayon ninyong suporta sa akong amahan, si Rudy Duterte, sa akong igsuon, si Inday Sara Duterte, kang Mayor Baste, ug labi na gyud padayon ninyong suporta sa ako. Daghang salamat sa inyo ug maayong gabi. Makakita nga niata karon. Nagtapok ta. Di lang mga taga Davao, doon na po yung mga tagalaing lugar. Dili lang diri sa Mindanao, na po yung mga taga Visayas, na po yung mga taga Luzon. Kaya nga no, katuo ta nga o gusto nato og nindot nga kaugmaon para sa atong nasod. Salamat kaayo niata ka tanan karon. Pero mo lagi, human ako kasoko gadiha, kapoy na po balikon pa nako tanan. Suwayan lang nako. Hindi ko mag-wilder eh. Usa siguro sa akong pinakauna nga istorya sa inyo ha. Kani sentimento na lang ni ako ha. Kaning ICC. Ako, nasakitan kaayo ko nga ingani na lang atong una-kunaon. Kani adto bitaw wa bang gina sila kalanding dere sa ato ang nasod. Unya karon napulihan ang administrasyon kalit nga naa na. Kana manggong gusto nila presohon ako amahan. Ilang kuan retire ako amahan. Nganong kana pamangyod. Kabalo mo ngano nga nasakitan kaayo ko. Nagdako ko nga nagtan-aw ani ni former President Rodrigo Roa Duterte. Wa na gibuhat panagsalang magstorya, panagsalang nako makitaan. Kaya nga naman, nagsigi ra siya gukod sa iyang damgo nga matagaan niya nindot na kaugmaon. Dili lang ang Davao nahimo sa presidente, kundi ang tibuok Pilipinas. Human karon maunang treatment ani atong
Balikon ako ang punto. Kaya di ko ganahan manggod na ay tambaloslos, na sila yung mga ginaingon nga gusto nilang pasanginlan nga mo'y nagakos, mo'y hinungdan aning gubot karon. Ako ni istorya lang yun ko. Kay kabalo mo nga no, naningog naman pod gud ang uban. Naatay mga vlogger, naatay mga supporter. Dili na ko pwede pasagdan lang sila nga sila rin magstorya o sila rin po'y masuko. Kay nanglan, mo otong ingon ato akong storya ganiha, kay nanglan tamo ubanan. Kita man yun eh. Kanang ICC, gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo gyud. Oo na, ako, bagay personal man yun eh. Mawadaan gyud kong respeto ninyo. Di na po gyud ko. Sobra naman po gyud kaayo. Ang ginahimo ana nila, parehaan ng People's Initiative nila karon. Power tripping mana. Through the use of money and influence and power that they have because they are seated in the highest position. Magsige tag padala ng mga style sa ingon ana, wa gyud mausab. Wa gyud mausab ani atong gamiton lang nilang kwarta, palit ang boto, buhatan da istorya, di ay mahitabo na pod, mabalik na po tas kani adto. Wa pa gani, usa ka tuig, gubot na. Sugod pa lang kayo, instability na gyud akong nakitaan. Kita man mo na tanan. Puro pasalig, wa pagkatrabaho karon magpanaog kag People's Initiative nimo. Unsa ka? Gilaliman na sila. Mo lang gusto kay sige lang god oy, relax lang diha. Human na lagi ko kasoko, di na ko kay gibadlong nako. Storya ra na ako, sentimento lang na ako. Pait kayo. Pareha ng Congress karon. Oh, unsay lang gibuhat. Katong wa na'y klaro, nagsugod na ning tambalos-los na storya. Kinsay nabilin sa akong amahan, sa inyong former president. Wala. Mo nang di gyud ta mausab kay daghang kay mga politiko nga wa gyoy baruganan. Mo gyud na. Og unta lang gyud. Og motongtong kag posisyon. Ha ka diri. Na. Ayaw na lang po yun unta, huna-huna nga modugay baka o dili. Total, pribilehiyo naman na sa imuha, oportunidad na po na nimo nga mabutang ka diha, aron makahimo kag kaayuhan para sa imong lugar o sa imong nasod. Ang problema manggod, kung dili kwarta, bulsa o kwarta, ambot. Gusto lang yun siguro nga, tisoy lang sila permente, kaya na sila sa posisyon. Power. Hunger for power na ilaha. Kamo, naaman mo diri karon. Ayaw ninyo, ayaw mong sugot. Ayaw mong sugot.
Kaya pirme na lang kita ingon ane. Inigawas ko sa politika 2016 man. Kaya tuo mangyod ko sa kampanya sa akong amahan. Di lang po kay amahan nako siya, taga Davao man ko. Nakita mangyod nako og ang paglambo sa atong lugar. So, una-una ko sa akong kaugalingon, basig ang tibuok Pilipinas, di lang ang Davao. Na naman unta ta dito. Ang problema, nasudla na po tagtae. Ang tradisyonal nila nga ang politika nga kwarta-kwartahon lang mga tao. Wala gyud tay padulngan anay. Kung ingon ana lang ta permente. Muna kay nanglan gyud, musokol gyud mo kay katungod ninyo nga inyuha gyud ang inyong nasod dili sa mga kamot, sa mga pipila lang katao. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Please welcome the Vice President of the Republic of the Philippines, Inday Sara Duterte! Kabayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Maliyaw, maayong gabi, kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. At salamat, mahal ko kayo, mahalin namin ang Pilipinas. Mensahe lang sa pagpasalamat, pero unang-una ang ako ang pagtimbaya kaninyo karong bagong tuig, naginaot ko na ang bagong tuig magdala sa inyo og kalinaw, kalipay sa inyong mga personal na kinabuhi. Happy New Year kaninyong tanan. Ang sunod na akong mensahe sa ako ang personal na pagpasalamat kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong suporta sa ako ang trabaho, isip, Vice Presidente o Secretary sa Department of Education. Ay ikaduhang pasalamat mao ang gikan sa ako ang pamilya. Dako kaayo mi utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyong kanamo nga makaserbisyo sa atong gobyerno ug sa udong katuig na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Daghang salamat.
namin sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan at sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo ang magwali ka pasalamat tungod sa bisan unsa man nga nagkapangitabo sa politika o sa ako ang politika nga kinabuhi anaan ihapon mo sa ako ang likuran ukod o gusto ihapon kayo ang inyong suporta nga nako. Daghang salamat. Isunan ko, padayon ako nga mahalon ang atuang nasod. Mga kababayan, patuloy namin mahalin ang ating bayan. Mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipinas. Why are we here? Because our country is in danger. Our democracy is in danger. Our democratic processes are being destroyed by the Marcos administration. For the first time in a very long time, ever since his father sat in office, no other president except his father has done what he is doing now. The suppression of free press and our right to free expression. Wala ako naalalang presidente, puwera yung tatay niya. Inuulit niya ngayon. And the corruption is terrible. You cannot, why was SMNI's operation suspended? Why was Laban Kasama ng Bayan suspended? Never forget why. It was because we asked this question. How true is it that the office of the speaker has travel expenses of 1.8 billion? A question that every Filipino has every right to ask and deserve an answer. And what did they do? They illegally and arbitrarily detained us, of which we are going to bring them to court because hindi na dapat maulit yan. So, this is the first time that this is happening again. And this people's initiative is disgusting and it's cynical. It's a gross disrespect of the Filipino people and we will not take it. Okay? This is why we are here, because our voices have to be heard. If there's one thing in common, ma'am, if there's one thing in common po sa ating lahat na dito ngayon, ano po yun sa tingin niyo? Very simple. It's love for country. It's love for our children. I am not willing to pass on to my children a country in a worse shape than it was that I found. At iyon ang nangyayari. If I die now, this is what my children will inherit. A country where there is widespread and shameless corruption. A country where my democratic processes are being suppressed by the government. A country where the CPP, NPA, NDF is partners with the speaker, Martin Romualdez. Okay? So this is the country that I will bequeath to my children if I die now, and I am not willing to do that. We must all fight, magtulungan tayo. I-invite, ma'am, our kababayan to support. Yes. Paulit-ulit ang natututunan namin dito, ang totoong kapangyarihan ng isang bansa, ang totoong puwersa, hindi ang mga nakaluklok sa pwesto. Natutunan ko yan nung kami nakaupo sa pwesto ng napakahusay na Pangulo natin, ang ating Pangulong Duterte. Ang totoong puwersa ng bayan ay ang taong bayan. So kaya ako nandito ngayon at dumudulog sa inyo, magkapit-bisig tayo. Hindi na natin ipinaglalaban ang sarili lang natin, kundi ang minamahal nating bansa, ang mga anak natin at ang salinlahing Pilipino. Magkapit-bisig tayo dito. Thank you. Naramdaman ko yung init ng pagtanggap ng mga taga Davao at yung mga kapwa ko bumibisita rin dito sa Davao. Naririnig ko rin, uy,
Si Attorney Vic yan. Si dating ES Vic yan. Bakit kaya siya naririto? Buti ay naririto siya, kasama na natin siya. At nais ko pong sagutin kung bakit ako naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. And precisely for this reason that I am here, because your friend Vic Rodriguez is not for sale. And this is also, I believe, our message today. All leaders, when we go down and go back to our respective places, to cascade all the way to our friends, our neighbors, our families. Huwag ho tayong papasilaw sa kakaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating mga pirma. Alam natin na kapag nagkaroon ng joint voting, ang masusunod ay ang gusto ng isang tamba at ang kanyang mga kasama. Kayo naman, tamba na lang abbreviation. Yan ang lengguwahe ng mga Gen Z gaya ko. Si Tambi, di ba? Tambi ang tawag dyan, hindi na fool. Bakit? Sinubukan kasi nila na yung isang taga Davao siraan ng husto nang mawala ang banta sa susunod na eleksyon sa 2028. Anong nangyari? Ibinato ng lahat. Tumaas pa ang trust and performance rating. Pinagkaisahan, linait, pero ngayon, sa survey, lumamang pa kaysa sa pinakamalapit na kalaban na taga-Senado. At si Tambi, anong nangyari? Tumaas din siya. Dahil ngayon, from 0.3, 0.8 na siya. Kami po yung tapat na nakipag-unity. No? Marami nagsabi, Badong, ikaw ba ay umaamin na nabudol? Hindi po. Hindi po ako nabudol dahil nagtiwala po kami kay Bibi Sara Duterte. Ang problema lang po, yung palang aming mga kasama sa unity, nung naupo sa pwesto, iba pala ang gusto nilang kasamang ka-unity. Alam po ninyo, masakit po, no? Na pinaglaban po natin, laban sa mga makabayan black, ang mga Duterte, laban sa mga Tilawan, Biglawan, nakipaglaban po tayong lahat. Tapos makikita namin ang aming ka-unity, sila na po ang bagong ka-unity ng aming ka-unity. Hindi po kami nabudol, kami po ay nagtiwala, kami po ay nagmahal, para kaming sikat din. Pagdating nagpakatotoo po kami, gusto po namin ng continuity. Yan po ang sinisigaw nila noon. Itutuloy namin ang ginawa ni Tatay Digong. Hindi namin papapasukin ang ICC. Di po ba? Pagkaupo po, tablahan na. Asa na ang continuity? Asa na ang itutuloy? Ngayon po, alam natin na ayaw na ng mamamayang Pilipino. Ayaw na po natin dito po sa mga paulit-ulit. Lahat po ng presidente may pistok. Tama po ba? Lahat ng presidente nakapag-pistok tayo. Mayroon po ba nagtagumpay na pistok? Ano po sinabi ng mga dating rebelde? Ginagamit namin yung pistok para magpalakas. Ngayon, mahina na sila dahil sa proyekto ni Pangulong Duterte. NTFL ka. Malapit na natin, hindi po natin sila kalaban, kapwa po Pilipino. Marami na pong nagbabalik loob. Pero ano pong ginagawa natin sa nagbabalik loob tulad ng mga taga-SMNI? Kasi Ka-Eric. Di po ba? Si Ka-Eric po ay pinakulong. Instead na yung mga kalaban, sila po
election bill. Ganyan po ang pagkakaiba natin sa ano. Kinakailangan namin maghanap buhay. Maligo ako na napasok, wala palang bayaran dito. Wala palang bayad dito. Sa tinapay, lahat na lang samahan ko, walang bayad. Basta mga Duterte, wala pong bayad. Kaya po yung iba hindi po nagdo-Duterte, walang bayad. Kaya mag-subscribe na lang po kayo sa amin. Maraming po salamat. Patong Arateles po. Mabuhay! Kung ikaw ay mayroong opinion sa isyong ito, malaya kayong makakapag-komento dahil open ang comment section para sa inyong saloobin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.